Hello everyone, this is Professor Vincent Tori Bongolan. Ayan, para sa kaalaman po ng lahat, ngayon lamang po ako magbibigay ng aking opinyon, ng aking pananaw, kaugnay sa isang pangyayari noong mga nakaraang buwan. Okay? Sapagkat inintindi ko po, inunawa ko po at sinuring mabuti yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang aking opinyon, ang aking pananaw ay ibabase ko po sa nangyari sa aking pamilya. Nangyari po sa aking ama noong siya po ay nasa tungkulin bilang isang empleyado ng gobyerno. Okay? Para sa kaalaman po ng lahat, si Patrolman Steve Fontillas ay sa kasalukuyan po, no, tinanggal na po siya sa serbisyo. Hindi na po siya alagad ng batas. At ang hatol po na ibinigay sa kanya ay perpetual disqualification sa lahat po ng opisina ng gobyerno. At ito po ang nakakalungkot na katotohanan. Nakikita ko po no, na bagamat positibo ang pananaw ni Patrolman Fontillas na siya ay makababalik bilang isang alagad ng batas kung sakaling matapos na ang mga namumuno sa kasalukuyang administrasyon po, no? Lalong-lalo na siyempre ang mga namumuno sa National Police Commission or NAPOLCOM. Okay? O ang PNP. Kahit na mag-retired na po, no, ang PNP chief na si Romel Marbil, nakikita ko na wala na pong pagkakataon pang makabalik sa posisyon sa trabaho bilang alagad ng batas si Patrolman Fontillas. Nakakalungkot pero ito po ay isang personal na pananaw, personal na opinyon at karanasan. Sapagkat ang aking ama ay isa rin pong alagad ng batas. Namatay po ang aking ama noong November 8, 2024. Pero I was in high school. First year high school, or rather grade 5 yata. I was in grade 5 nang siya po ay kasuhan sa isang kasalanan na hindi po niya ginawa. To cut the story, inilaban po namin ang kaso. At wala po kaming nagawa. Lumipas ang mga taon, nakagraduate na po ako, nagtrabaho na po ako sa iba't ibang kumpanya. Tumaas na po ang aking posisyon 20 years after. Nagkaroon ako ng mga kakilala sa National Police Commission, sa NAPOLCOM. Sapagkat bilang isang statistician, bilang isang data analyst o data scientist, ako po ay nagkaroon ng pagkakataong makapagbigay ng serbisyo sa National Police Commission. Okay? Nagbigay po tayo ng ating services bilang isang statistician. Nakapunta na po tayo sa kanilang opisina. Dahil po sa pagkakataong ibinigay sa akin ng Panginoon na makilala itong mga generals na ito, ay sinubukan kong idulog sa kanila ang karanasan, ang sitwasyon ng aking ama. Ang nakapagtataka po, wala po silang makitang record sa NAPOLCOM. Wala pong Virgilio Pagaduan Bongolan na naging isang alagad ng batas sa loob ng mahigit 20 taon.
Can you imagine that? Kaya po nilang burahin ang record ng isang tao kapag ayaw nila. Patrolman din po ang aking ama. Isang ordinaryong mamamayan, isang ordinaryong alagad ng batas na ginagawa po ang tungkulin niya. Alam niyo po, yung aking tatay po kasi, kahit maliit na mga pangyayari, basta labag po sa batas at sa sinumpaan nilang tungkulin, talaga pong hindi niya kayang yakapin. Uso po kasi ang illegal logging noong panahon na yun sa aming bayan, sa Dilasag, Aurora. Lahat po ng mahuhuli niya, makikita niya talaga namang tinaharang po niya. So wala pong mga illegal loggers na nagtatangka na ipagpatuloy yung mga ganong gawain. Hindi lamang po illegal logging yung talamak noong panahong yun. Lahat po basta hindi naaayon sa ating saligang batas at hindi po naaayon sa tungkuling ginagampanan ng isang alagad ng batas ay kanya pong tinututulan. So hanggang ngayon po, 2025, ever since, wala na po siyang nakuhang any pension, any peso. So, si Patrolman Fontillas ay isa lamang pong alagad ng batas na naniniwala, naninindigan para sa katotohanan, naninindigan kung ano po ang nakasaad, kung ano po ang nakasulat sa kanilang mandato bilang alagad ng batas. Naiintindihan ko po yung kanyang kalagayan. Nang dinakip po si former President Rodrigo Roa Duterte at dinala sa The Hague, nalaman natin, natuklasan natin ang mga paglabag na ginawa ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Mga paglabag at mga pang-aabuso sa saligang batas at sa karapatang pantao ng isang nasasakdal. Hindi po natin tinitignan dito, hindi po natin binabawalan, no? Ang mga taong nagsasabi na mayroong pagkakasala, na mayroong krimen na ginawa ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Tayo po ay sumasang-ayon sa mga investigasyon kung kinakailangang sampahan po ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay sampahan po nila ng kaso dito sa mga korte sa Pilipinas. Wala pong magiging problema. Wala pong magiging pagtutol. Wala pong kahit anong negatibong feedback. Basta't gawin lamang po nila ang nararapat at naaayon sa ating saligang batas. Malinaw na malinaw po sa Rome Statute of the International Criminal Court. No? Nakalagay po doon na ang taong inaresto ay kinakailangang dalhin sa competent judicial authority. Pero hindi po iyon iginawad, hindi po iyon ipinagkaloob sa dating Pangulo. Maraming mga pang-aabuso at pambabaliwala sa saligang batas at sa konstitusyon ang natuklasan ng maraming Pilipino, maging ng ibang mga leader sa iba't ibang mga bansa. Lalo na po nang magsagawa ng Senate probe si Senator Amy Marcos. Dito po ay lumabas ang maraking krimen na ginawa
ng mga opisyal ng ating pamahalaan. It's very obvious. Ang malaking pagkakamali, ang malaking krimen, ang malaking pagkakasalang ginawa ng Criminal Investigation and Detention Group Director Nicolas Torre III. Dahil po siguro sa napakalaking galit nito kay former President Duterte dahil ang kanyang gawaing hindi tama at labag sa saligang batas noong siya po ay naluklok sa Cebu at sa probinsya ay talaga pong hindi kinonsinte ng dating Pangulo. Tinanggal po siya at inilipat sa Maynila. Si Nicolas Torre III din po ay idineklarang persona non grata sa probinsya. No? Basahin nyo na lamang po. Kung inyo pong matatandaan, there was a cyclist na na-involve po ang isang police, Quezon City, no? QCPD. Police po sa QCPD, yung isang kalbo. At nagkaroon po sila ng mainitang diskusyon, pagtatalo, argumento ng isang cyclist at humantong pa nga na tutukan ng baril ng isang pulis yung cyclist. Diba? So, kinasuhan po yung kalbo na pulis. Ang humawak po ng kaso ay si Attorney Fortun. Ibinunyag po ni Attorney Fortun na sinubukan, tinangka po siyang kausapin at arborin po ni Nicolas Torre III yung kaso para iurong. So dahil hindi po pumayag itong abogado ng cyclist, bagkus ay ipinahayag niya ito sa publiko. So nakaladkad ang pangalan ni QCPD Director Nicolas Torre III. At the end of the day, nag-resign po itong si Nicolas Torre III. Nang siya po ay mag-retired, siya po ay napunta sa CIDG at inappoint po siya, no? And dito na po lumaki lalo ang kanyang ulo. Kaya nung magkaroon po ng Senate probe sa pangunguna po ng chairperson ng Committee on Foreign Relations na si Senator Amy Marcos, lumabas po yung malaking pagkakamali na ginawa ni Nicolas Torre III at ilan sa mga opisyal ng ating pamahalaan. So, syempre, pinag-aralan, inimbestigahan ni Madam Senadora Amy Marcos yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kung inyong napanood yung interview ng Billionario.com na si Ms. Pinky Webb kay DILG Secretary John Vic Remulla, ay umamin po, no, si DILG Secretary John Vic Remulla na hindi lamang siya ang nasa likod ng pagpapakidnap kay former President Duterte. Kasama niya rito ang Pangulo, si Eduardo Año at si Gibo Teodoro. This is a group effort, sabi pa nga ni John Vic Remulla. And then makalipas ang ilang araw, ilang linggo, pinabulaanan niya bigla yung kanyang naging revelasyon sa Billionario.com. Yun daw ay walang katotohanan.
So, marami pong paglabag. Kasama po dyan yung mga paglabag ng DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, Marbil, Romel Marbil, dahil inutusan niya itong si Nicolas Torre, Ambassador Marcus Lacanilao. Diba? So, ang dami po. To cut the story, dahil po sa obvious na pagkakamali, pagkakasala at paglabag sa saligang batas, ay ganap na pong nagsampa ng formal na investigasyon si Senator Amy Marcos. At hiniling po nito sa Office of the Ombudsman sa pamumuno po ni Honorable Samuel Martires na imbestigahan nga po itong mga opisyal ng pamahalaan. And in 10 days, pinagpapaliwanag na po sila ng ombudsman. Okay? So, very obvious po na kapag ginawa ng pamahalaan ang gusto nila, kawawa po ang mga ordinaryong mamamayan. Kaya sa mga abogado, sa mga magigiting na abogado, o kaya sa mga nanonood po ng video na ito, guys, pwede ba nating itag si Attorney Neil, yung isa pang abogado, nalimutan ko yung pangalan, yung isa pong abogado rin po na napakahusay, si Attorney Regal Mendoza Oliva. Itag nga po natin at baka makasagot po sila. No? Itag nga po natin, baka po makasagot sila at meron batas na maaaring magamit upang masagot yung katanungan. Kasi positibo po no ang pananaw ni Patrolman Fontillas na kapag daw po napalitan na ang administrasyon, ay maaari na siyang mag-apply muli bilang alagad ng batas. So, hindi ko lamang po alam kung meron pong batas. So, hindi ko lang po alam kung meron pong batas na maaaring magamit na depensa ni Patrolman Fontillas kung siya po ay maaaring makabalik pa sa posisyon after the administration. So, sa iyo, Patrolman Fontillas, saludo po ako sa inyo sa pagbibigay po ng inyong matapang na paninindigan sa ating saligang batas at sa inyong ginampanang tungkulin bilang alagad ng batas. Bagamat makikita ko, meron naman talagang hindi naman 100% ay wala kang pagkakamali. Siguro ang nakita ko lamang po doon na mali is that nung ikaw po ay gumawa ng iyong vlog, you are wearing the uniform. No, you are wearing the uniform. So, ibig sabihin po noon, ipinakita mo na parang ipinakita mo dito na ikaw ay lingkod bayan, ikaw ay isang alagad ng batas, nakasuot ka ng iyong uniforme, and yet you are voicing out your personal opinion against the arrest of the former President Duterte. Other than that, siguro ang dapat mong ginawa during that time ay naka-civilian ka, hindi ka naka-uniforme para hiwalay po yung pagiging pribadong mamamayan mo kesa doon sa pagiging alagad
ng batas. Good luck.